多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我。Maganda. Isang magandang morning po sa atin lahat mga kaibigan. At syempre of course, ikaw, Chinoy. Okay, sige. At bago inaayos yung kanyang hindi pa maayos kami, Allen, tingnan mo mabuti ako doon. Magandang umaga sa inyo lahat. Medyo natagal tayo bakasyon kasi natapat holiday. Dito sa ating program, Chinoy Public Service, every Monday, 11 to 12 o'clock. Maligayang bayang bati sa ating mga tagapangtikilit ng ating WW Stream Timer, Chinoy TV. Sana nasa mabuting kayong kala. At ang kasama natin ay ating Pe Demos, ang kapartner. Kumusta, Pe? Okay, isang magandang morning din sa ating lahat mga kaibigan. At syempre, of course, marami tayong makakausap ngayon. Oo, dalawa Kasi medyo natagal tayo. Pero, ikaw ba, meron ka pa bang meron ka pa bang hangover ng bakasyon itong mga nakaraan? Wala naman kasi medyo, first day punta na ako sa November 1. Mas maganda. Walang tao Walang November masyado. 1. Oo nga. Talaga. So, kasama ba ang inyong patay? Dito sa Chinese cemetery. Okay. So, usually, anong ginagawa niyo bago natin makausap nga sa kabilang linya, itong ating President na National First Club, si Paul Gutierrez. So, habang kinatawagan ni Allen, ano ba ang mga ginagawa ng mga Chinese kapag mostly umaalay tayo ng mga pakain. Mostly kailangan tatlo, manok, isda, baboy. Kailangan may manok. Manok, isda, baboy. Dahil yan para mahigop nila
mga kaluluwa nila para maligaya. At least 8 putahe. 8. Ikaw, Oo. ilan ang nahihandog? 8 din. Tsaka mga Oo. papel, pansunog. Manok, pork, Fix na yan. at saka ano pa isa, manok, pork, at Isda. fish. Oo. Prito Ayan. lahat Kailangan Mm. prito. Oo. Piprituhin. Bakit prito? Kasi yan ang talagang tradition nila. So, parang iaalay lang. Para yung kaluluwa at least once a year, alis. Makatikim Para na masaya, mga- di ba? Okay. Okay. So, walang prutas niyan. Pag ganyan. Prutas, yung iba na putahe, bahala na, biskuit, bahala ka na. So, Okay. at least, dalangin natin hindi dumating bagyo. Okay naman, thank you very much, Lord. Hindi, Hindi wala, dumating yung no, bagyo. hindi, Oo hindi nga bagyo. ni-nervous nga kasi katatapos lang, hirap ang tao Oo. Meron ka pa babatiin? Okay, siyempre binabati natin ang pagkapanalo ni Pacman. Oo, diba? congratulations, Ang ganda. Mr. Pacman. Congratulations to... Sana meron ko sa kay Pacman, baka magalit siya. Yung Sino? panalo sa kunting barya, sana i-donate sa mga mahirap. Ay, Kasi, di, ginagawa naman niya lagi yan. sana marami nag-request. Not only his province, but also throughout the Philippines sana. Okay, Para sustain naman siya. So, with that, we would like to click lang po niyo ang www.ustream.tv/channel/kakampi online. At meron din kaming website, pwede rin kayo makapanood doon kung mga late, no? kakampi.wix.com/kakampi. At ang ating blogspot, andun yung ibang mga news natin. Oo. kakampi/news.blogspot.com. Maligayang umaga, ang ating barangay bureau, si Arsenio Laksaman, ma-interview Bago natin yan, sa bago? Oo. Okay, Ah. saan tayo pwedeng tawagan, Chinoy? Sa ating hintay mga natin telephone number, kung 553-8656-788-3607. 553-8656-783607. Yan, okay. Oo. So habang tinatawagan natin, gusto lang nating ibigay yung mga ibang news. Yeah. Ha? Oo. Sige. Binabati natin. Sa inyo ba, barangay bureau na lang. Barangay Bureau daw. Okay. Sige. Baka pwedeng may iba. Wala pa. Sino iba dyan, officer? Okay, so unang araw ng bar exam, mapayapa ang unang araw ng Oo pagsasagawa ng 2016 bar examination sa University of Santo Tomas sa Sampaloc, Maynila. Yan. So, nasa 6,800 law graduates ang 7-8, ang nasa Bureau. talaan na kumuha ng pagsusulit kahapon o ito yung linggo, kahapon nga naman, At sa 3 pang susunod na linggo ng examination, naging maayos naman at mapayapa ito dahil na rin sa ipinatutupad na seguridad sa paligid ng universidad. Alam mo ba, 700 na mga kapulisan ang dineploy talaga dyan. Yan, okay. Matatanda mo noong mga nakaraan, diba? Naka-rumble-rumble. Dito, nagkaroon ng rumble-rumble, nagkaroon ng mga putukan, So, yun ang isang di maganda. Ano pa? Sabi nito, binabati ni President Digong. Binabati ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Manny Pacquiao. Yan. Dahil sa panalo nito kahapon laban kay Jesse Vargas at tanghali bago ang welterweight champion. Okay. So, isa munang paalala sa ating impilan. Meron na, barangay bureau. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino.
Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa monthly padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Balik tayo sa ating programa at mukhang makakausap natin sa kabilang linya ang Barangay Bureau. Na walang iba kundi si Mr. Arsenio Lacson. Inintay lang natin. Barangay Bureau of Manila. So, yan. So, isang magandang morning po, sir. Good morning ho, sir. Sir? Good morning. Hello, sir. Hello? Okay. So, wala pa siya. Meron na? Nakausap mo ba kanina? Hello, sir. Okay, habang kinokontak pa rin ang Barangay Bureau sa pamamagitan ni Mr. Arsenio Lacson, tingnan natin to, tilang pagkain daw, sabi, ipamimigay. Dapat na sa mga restaurant, di ba? Tinatago nila, tinatapon nila, ganyan. So, sa halip na itapon, dapat ipamigay na lamang sa mga charitable institution ang mga pagkain maaari magpakinabangan buhat sa food establishment o mga food chain siguro. Okay, mamaya discuss natin yan. Isang magandang morning po, sir. Hello. Magandang umaga ho, Sir Arsenio Lacson. Kasama natin si Pedro Podemos. Okay, sir. Magandang po, Mr. Chua, at saka sa mga tagapakinig. At tagapanood natin, sir? So, sir, kamusta na po ba ngayon ang ating Barangay Bureau? Tuloy-tuloy naman po operasyon. Sa ngayon po, tayo po nagsasagawa ng random drug testing sa mga elected barangay officials po. Mga punong barangay at mga kagawad. So talagang mayroong mga ganun kayo ngayon, sir, magpapasko? Hindi po, ito po, alinsunod sa kautusan po ni Pangulo Mayor Erap Estrada. Okay. Na sa kanyang polisiya na maging drug-free ang Manila. Actually, mula pa nung Vice President siya at saka Presidente ng Pilipinas, meron na siyang programang tinatawag na DARE. Yun ang ikinakabit namin ngayon dito sa programang ito. Na maging malinis ang Maynila sa droga, illegal na droga. At inumpisahan po na bilang example, nauna po si Pangulo Mayor magpa-drug test kasama po ang Vice Mayor at ang Konseho. At sumunod po naman ang mga department heads at ang empleyado. At ngayon naman po mga barangay officials po para maging example po sa mga constituents nila.
Okay. So sir, maganda yung programa na yan at nakalisunod din yan kay Presidente Duterte. Ano po? Masasabi niyo pong gano'n, pero bago pa po, kakaupo pa lang po ni Mayor Erape, yun na yung yan na po ang pinupunto niya sa mga barangay officials na ituro sa amin kung sino, kasi sila po ang higit na nakakaalam kung sino po ang mga drug pushers, drug addicts sa mga kanya-kanyang lugar, di po ba? Kaya, nung pagkaupo pa lang niya noong 2013, yan na ho ang ipinakiusap niya sa mga barangay officials. Nung tinaas niya yung budget ng mga barangay, kasama nun, isa lang ang hinihiling niya, na ituro sa City Hall o sa police kung sino ang may mga illegal na activity sa kanilang mga komunidad. Okay. So sir, sa ngayon po ay dahil magi-Christmas Chinoy. Oo. So ano po ba yung mga binabalak yung mga ginagawa ninyo ngayon tungkol dito sa cleaning up ng yung mga nasa karsada, yung mga barangay? Ano po ba ngayon ang ginagawa natin diyan, sir? Meron po kaming task force sa Clean Up Manila ang tawag. Ang hepe po dyan si Engineer Chebo Romeo. Sila po yung nangangasiwa tungkol sa paglilinis ng mga lugar, mga kailangan pong ayusin. Magandang hapon ho, Sir Arsenio Lacson. Yes, Since sir, you start in your office as of now, marami ba mga chairman na suspendido ninyo? Mga ayaw sumunod, yung mga pasaway? Hindi pa, kakaumpisa pa lang po namin ngayong araw. Ngayon po ang start, bali nasa barangay 1 kami at barangay 1 hanggang 13 po today, ngayong araw. Sir, sa District 1. Kamusta naman daw po, kasi may tinatanong si Chinoy kanina, kamusta naman daw po yung mga barangay natin, mga barangay officials, mga chairman? Sumusunod ba yan sa ano natin, sa mga utos? Wala bang pasaway dyan, sir? Wala. Cooperative naman ang mga barangay. Lalo yung mga punong barangay. Okay. So sir, ang alam natin, medyo lang naman, magulo. Diyan daw sa bandang Tondo, yung pag ganon, ano? Oo nga sir. Ano yung mga ginagawa nyo dyan? Ano pong ibig sabihin sa magulo? Kasi, di ba, may madalas yan na inaanuhan, mga tukhang, yung mga ganyan. Kasama din ang mga barangay dyan sa pag-aayos niyan, ano po? Opo, kasama po sila. Kasama po sila. Sila po yung, kasi bawat po barangay, meron po tayong tinatawag na Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ayun. Ito po ay bawat barangay po meron po noon. Opo. Ito naman po ay under po sa Manila Anti-Drug Abuse Council. Sila siya parang pinaka-umbrella parang umbrella organization. Ngayon yun po ang nakikipag-cooperate sa kapulisan, sa PIDEA, sa tungkol dyan sa mga Operation Tukhang na yan. So maganda pala yun kung may ganon. At least yung mga kabarangay natin ay kasama natin. Ano po? Kasama po natin yan. Hindi pwedeng po hindi dahil barangay government po yan eh. Mga halal po yan eh. Public officials din po yan. So in terms of yung kaayusan natin, ngayong magpapasko po sir kasi, ay syempre medyo alam mo mga okasyon. Yung po bang putukan ay mawawala na dito sa atin sa Manila? Diba? Tingin nyo? Ang kapulisan na po ang bahala po doon. Hindi natin sakop yun. Okay. Hindi ko po sakop yung sa tungkol po. Ay, ibig niyo po sasabihin yung mga firecrackers, gano'n? Yes sir. Mga firecrackers. Sa kapulisan na po yun. Kung ano pong ipagutos ni Pangulong Duterte. Yun ang susunod natin. Opo. So sir, ano ba mga natin ngayong plano dito sa Kapaskuhan na darating na ito? Ano po ba yung mga maasahan namin mga barangay? Sa mga barangay. Ito pong Kapaskuhan. Opo. Kasi nalalapit na itong Pasko. Ano po ba yung mga inaasahang gagawin ninyo para sa ating mga constituent?
pinakapamasko po namin sa mga barangay, yung pag-create po ni Pangulong Mayor Erap Estrada ng tinatawag namin BOSS. Boss. Yung pong barangay, BOSS po, BOSS, BOSS. Oo. Yung po ay barangay one-stop shop. One-stop shop. So, maganda Shop, to. opo. Ano po ang Ito function po. nito? Ang function po nito, primarily, is tulungan yung mga barangay sa pag-process ng mga dokumento nila. Turuan sila kung paano gumawa ng mga budget, annual budget, mag-liquidate. Kung meron silang mga unliquidated, mga non-compliance. Kami po magtuturo sa kanila, kami tutulong sa kanila na mag-process. Para mas matuunan nila ng pansin yung mga kanilang mga barangay kaysa araw-araw silang paikot-ikot dito sa City Hall para lang maglakad ng papeles. So, kayo na yon. Kami na po, pati po yung mga request nila. Kunyari, may request po sila ng infrastructure, maging infrastructure o non-infrastructure. Kami na rin po magko-follow up para sa kanila. Tatawagan na lang namin sila kung okay na. ayos na po. Yun. Kasi yung iba kasi hindi marunong gumawa ng mga proposal. Oo nga, mga gumawa ng sulat, diba? Opo. So, bago yan, siguro tinitrain nyo muna din sila, no, sir? Tama. Opo, yung ganun pa nga po ang mangyayari. Tuturuan po namin sila, lalo-lalo na kasama yung treasurer, dahil yun, tsaka yung secretary, kasi sila po yung nagpe-prepare po niyan. Tuturuan po namin sila gumawa ng paano paggawa ng kunyari ng annual budget, ng certificate of income, ng liquidation. Yun po yung maraming nagkakaproblema kasi pag meron ko kayong unliquidated, hindi nyo po makukuha yung budget niyo para sa susunod na taon. Hindi po ba? Siyempre, meron kayong non-compliant kayo Tutulungan ngayon namin sila para maging compliant. Bukod po dito, ano pa po ba yung iba, sir? Yung pa lang po ngayon. Okay. Sige. Siguro sa susunod, mas marami, sir? Kasi napakaganda nito kung one-stop shop. Lahat dyan sa inyo na ipoprocess yan pag nagkataon. So maganda. Yes, bago po dumating ng accounting, kunyari, ng City Hall, ayos na lahat, in order na po lahat yung papeles nila. Yan. Kasi sabi nga ni Presidente Duterte, in 3 days dapat lumabas na yan. Tama. Diba? Tama po. Tama yan. Kasi alam mo, maganda itong one-stop shop. Pero marami pa tayo tatanong kay Arsenio Lacson. Kung may time, invite natin punta sa program. So, sir, siguro sa mga susunod na panahon, yung Kakampi Online ay every Monday. Baka pwedeng lagi tayong magkaroon ng para mapunta sa studio natin. Gusto ni Chinoy ay maging guest ka daw namin dito sa aming studio. Para at least subukan natin. Medyo, pagka may panahon po, madami pong trabaho. Basta ang program natin every Monday, 11 to 12 o'clock. So, alam niyo po, 896 po kasi yung barangay natin. 896. Oo nga. Ang dami na ito. Pinamonitor lahat ito, no? Kung ikukumpara po natin sa ibang lungsod, napakarami po sa Maynila. Maganda performance ni Arsenio Lacson. Dahil yung father niya, maganda din performance. Mayor of Manila dati. Salamat. Thank you very much sa magandang performance. Meron pa. Baka kasi mga atin. Ang gusto ko sana malaman, sir, ano mga numbers ang pwede nating tawagan? Kunyari, may mga constituent natin na medyo hindi naman kagandahan yung mga ginagawa ng kanilang mga barangay, paano sila magre-report sa inyo? Pwede po silang tumawag dito o sumulat sa amin. Opo, ang number po namin dito ay 382 68 77. So sir, ito direkta na to, sir, matatawagan sila. Opo, pero mas maganda po kung i-formalize po yung complaint written para po meron po tayong basihan na hihingan naman natin ng komento yung kino-complain naman po, no? Para may due process din naman po. Opo. So, sir, dahil syempre itong ating mga barangay din ay nasa
delikadong ano din kung mga operation, ibig sabihin medyo nasa bingit din sila ng ano no, ng aksidente o kamatayan. May mga incentives ba tayo sa ating mga barangay officials, lalong-lalo yung mga tanod nila, sir? Meron po, alam ko po, meron po sila. Nakasama na po yun sa budget nila. Sinasama na po yun eh. Pag-prepare po nila ng budget nila. Sir, doon sa huli ko na to, alam kong busy ka. Yung mga, paano ba magtatayo ang isang barangay na mga desk? For example, di ba, meron tayong children's desk, women's desk. So, paano yan igigit sa kanila? Kasi, halimbawa, sa barangay namin, wala talaga mga desk na nandiyan. Ang pagkakaalam ko po, sa isang barangay po, may mga committee yan eh. Okay. Kanya-kanyang committee. Parang sa konseho. Ang punong barangay, siya po yung mayor. Tapos, ang mga konsehal naman po, may kanya-kanya silang committee. Committee on women's, right? Committee on labor. Committee on, ganun po yan, Committee on Laws. Okay. Mga kagawad po, ganun din naman po. Meron silang mga kanya-kanya silang hawak na committee. Kasi may mga ilan, ito naman ay nakikita ko lang. Siguro doon sa mga maliliit na barangay kasi, di ba? Lalo na dito sa bandang Kamaynilaan talaga dito sa gitna, sa pusod. Itong mga barangay na maliliit, yan ang hindi natin maanuhan talaga ng mga proyekto no? So, meron pala naman talaga kung po pwede. So, pwede ba namin pwede namin i-get, halimbawa, may mga NGOs na nandiyan at gusto nila maglagay ng desk na, kunyari, sa kababaihan. Pwede. Pwede po. Not necessarily na literally na, o kaya physically na merong desk, no? Yung ibig sabihin, merong labesa. Pero, dapat merong nag-ooperate ng tumutugon sa kanya-kanyang mga committee na hawak nila. So, dapat pala magre-report yung mga NGOs na nasa barangay, nasa barangay. Okay. So, siguro, minsan itadalawin ka namin, sir, para makipag-coordinate din kami. Sir, ito ang pagkataon ibigay natin sa kung anong pahiwatig niya ang ating programa. So, sir, kami po ay inyong matatagpuan sa sa YouTube, makakuha natin. At siguro sa mga susunod ay punta kami sa inyo, bisita kami para magkaroon tayo ng mas coordination. Ha, sir? Sige po. Welcome po kayo dito. Thank you very much. Sir, pwede bang manghingi kami ng mensahe sa iyo? Oo, mensahe. Isa lang naman pong masabi namin na ang Barangay Bureau po sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Mayor Erap Estrada ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng tapat na serbisyo sa lahat ng taga-Maynila. Bilang nagsisilbing tulay sa pagitan ng pamahalang lungsod at ng mga komunidad po natin. Okay. Yun lang po. Sige, salamat po, sir, Thank you. Salamat po. Sige po, okay. Salamat. Okay, balik tayo sa ating programa, mga kaibigan at kakampi ko. Ayan po si usap natin si Mr. Arsenio Lacson, Barangay Bureau of Manila. Okay. So sinasabi nga niya na tama rin nga naman pala, hindi ko nakita yon. Doon sa mga bagay, barangay ko kasi walang kwenta eh. Yung mga kagawad ay meron siyang kanya-kanyang assignment, di ba? Yun yung isang nakita natin. Saka may ira sila pondo nila yun. May pondo naman talaga lagi. So, dapat yun, ang isa nating hindi na itanong ay bakit ang lilit nga ng mga barangay. Well, anyway, sa mga susunod pa uli nating pakipag-usap. Pupapunta natin dito sa ating studio. Okay. Itong tinatawag yung Barangay One Stop Shop ay isa pa lang ang ginagawa. No? Yung help to process their documents, mga dokumento. Alam nyo kasi ang barangay ay meron siya na talagang ginagawa. May mga proyekto para mas gumanda yung kanilang mga proyekto. May mga kailangan budget yan. So, sa mga pagdo-documents, dapat daw ay magtatrabaho yung ating sila ang gagawa ng mga proyekto o mga dokumento
para sa barangay, no? Di ba? Tama. So, yan. So, habang meron na ba tayong ano? Weather forecast. Okay. So, tingnan naman natin ano nga ba ang panahon. Malamig na ba ang panahon ngayon? Sige. Okay. So, sa linya na natin. Ang weather forecast. So, magandang morning po. Ano po ba ang ating panahon sa Lunes na ito? Yes, magandang umaga po sa inyo, sa ating mga tagapakinig. Opo. Sa ngayon po ay meron tayong binabantayan na low pressure area po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 405 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa ngayon po ay mababa naman ang tsansa na ito ay maging isang bagyo at mababa rin po ang tsansa na ito ay tumama sa ating kalupaan. Sa ngayon po ay nagdadala ito ng pag-ulan, light to moderate rains and thunderstorms dito po sa Davao Region at maging sa Caraga. Habang dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa ay asahan naman po ang maaliwala sa panahon in general, lalo na po sa umaga. Pagsapit po ng tanghali, magiging mainit at malinsangan at sa dakong hapon hanggang gabi ay bahagyang maulap na kalangitan ng mararanasan at possible pa rin ang mga panandaliang buhos ng ulan o mga isolated rain showers. Ang temperatura sa Metro Manila, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Okay. Yes po? So sir, yung amihan natin, pumasok na ba talaga? Yes po, actually last week po ay malakas po ang amihan natin. Nagkaroon din po tayo ng mababang temperatura and then at the same time meron po tayong matataas na pag-alon. For this week po, actually humina ng bahagya itong si amihan at dito na lamang sa may extreme northern Luzon nakaka-apekto. Pero asahan po natin, maaring by weekend ay bumalik po ulit ang amihan. Ayan. Oh, yun. So ngayon medyo pa medyo may mga konting ulan pero hindi gaano. Yes po, mga panandali ang mga light rains lamang po tapos minsan ambon lang. Ayun. Pero asahan na hindi gaanong kalakasan niya, no sir? Yes po. In general po mas maraming beses na maaraw po tayo at maganda yung kalangitan. Okay. So thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Salamat din po. Okay. So ayan medyo maganda ang panahon. Sabi hindi naman ganong kalakasan ng ulan, ano. So yun, at asahan natin mula ngayon hanggang sa linggo ay hindi magkakaroon ng bagyo. No? Yeah. Konti-konti lang ang ambon-ambon lang siguro. Minsan may pag-ulan pero yun nga. At asahan natin na medyo malamig sa umaga at siguro sa gabi, di ba? Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Isa mo ng paalala mula sa ating himpilan.